Hindi hadlang ang panahon para hindi mo mapuntahan ang gusto mong puntahan. And welcome back to another Outdoor Cruises episode. Masama ang panahon, ngunit hindi yun hadlang para sa amin na bumiyahe. Gusto ng crab. Katulad ng dati, bigla ang lakad. May mga pagkakataon talagang hindi sumasang-ayon ang panahon. Pero hindi yun dahilan para itigil natin ang ating biyahe. Umulan umaraw, enjoyin mo lang ang bawat pagkakataon. Kaya tara, samahan nyo kami. Tayo na dyan at biyahe na. Tara! Dating gawi, binaybay na naman namin ang kahabaan ng kalsada. Babaybayin natin muli ang kahabaan ng kalsada ng Teresa, Morong, Tanay at Pililya. Sa mga oras na to ay nasa may bandang Pililya na kami. At sa pagkakataong ito, kung di ako nagkakamali, ito ang kahabaan ng highway ng Mabitak. Sa tuwing dumadaan kami dito, sa kahabaan ng highway na to, ay ramdam na ramdam namin ang ligaya at galak na binibigay ng kalikasan. Corny man sa iba, pero alam ko, mas maraming makaka-relate. Sa pagkakataong ito ay babaybayin na natin ang kahabaan ng highway ng Pakil. At kung sakaling mapapanood nyo ang vlog na to at nakatira kayo sa mga bayan na nadaanan namin, ay pwede bang mag-comment naman kayo para malaman namin na doon kayo nakatira. O siya, tara, biyahe muna tayo. Hajingi. Habajingi. Sabi mo kay Dada. Kay Dada. Sabi yung damit mo. Ito. At sa wakas, narating na rin natin ang kapasok ng Padre Burgos. Mga ilang beses na rin natin napuntahan ang lugar na ito. Ngunit para sa akin ay hindi ako magsasawang balik-balikan ang lugar na ito. Bumili nga muna pala kami ng aming kakainin at babaunin dahil sa ating pupuntahan ay wala na masyadong mabibilan ng pagkain. Kaya dito, bibili na kami ng aming makakain. What's that? Nangyari? Na-shortit daw. Smile! Pagkatapos namin bumili ay binaybay na ulit namin ang kahabaan ng Padre Burgos. Mga ilang beses na rin naman namin napuntahan ang lugar na pupuntahan natin ngayon. Kung susumahin, mga 4 hanggang 5 oras ang biyahe namin papunta doon. Maganda ang lugar na iyon kaya madalas namin itong pinupuntahan. May mahabang tulay din pala tayong dadaanan papunta sa ating pupuntahan. Sa di kalayuan ay kakanan na tayo pasok sa pupuntahan nating beach resort. Ang beach resort na ito ay pwedeng mag-camping. Meron din naman silang kwarto. Pero madalas sa mga pinupuntahan natin ay nagte-tent tayo or nagka-camping. Bago natin marating ang pupuntahan natin na beach resort ay medyo rough road pero maikli lang naman. Kaya pwede ang kahit anong sasakyan. Nakapunta na ba kayo sa lugar na ito? At kung hindi pa, ay samahan nyo kami dito
sa Jenny's White Beach Resort. Hindi ko na nabidyohan ang aming pagbaba dahil sa mga oras na ito ay alas 5 pasado na. Kami lang ang tao sa resort. Wala ibang tao, kami lang. Maya-maya pagdating namin ay naglaro agad ang mga bata dahil tuwan-tuwa sila magkatutuwa sa daw. dagat. Hi! Hinayaan ko muna sila maglaro habang ako'y nagbababa ng mga gamit para makapag-setup na rin ako ng aming tent at ang aming lulutuin para sa hapunan. At ayun, time check 6:18 ng gabi. Maliwanag pa. At napakaswerte namin dahil kami lang yung tao dito. Ayan, oh. Solo namin yung pwesto. Magandahan kasi nun, tahimik, wala nag-iingay. Tsaka makakapagpahinga tayo ng mas maganda. Tingnan nyo, ang ganda ng lugar, oh. Ayun, at mag-aasikaso lang tayo ng mga gamit natin. I-set up na natin yung tent tsaka yung kakainin natin ngayong gabi. Okay, let's go! At sa wakas, natapos na natin ang tent natin. Na-setup na natin ang dapat natin i-setup para makapagpahinga na rin ang mga bata. Ngayon, sunod naman ang ating kakainin para sa hapunan. Ayada. Ang kakainin natin para sa hapunan ay inihaw Video. na manok. Habang nagsisetup ako kanina ng tent, ay nagmarinate na kami ng manok para kahit papano mababad na to. Gumamit na ako ng electric fan para hindi ako mapagod sa pagpapaypay. Ang electric fan na to ay rechargeable para kahit saan pwede mo siyang dalhin. Napakalaking bagay na may ganito ang electric fan, lalo na pag nagka-camping ka. Kung gusto mo rin ng ganito ay ilalagay namin ang link sa ilalim sa comment section. Balik ko kay mama. Uy, nasunog na yung ano, yung tali. Sumasayad. Ay.
Ang ulamin natin ngayong gabi ay inihaw na manok. Yun lang kasi yung medyo mabilis na gawin or ulamin para sa ngayong gabi kasi ginabi na kami, late na kami. Kaya ihaw na manok. Nalimutan pa namin yung alam ko nabayaran ko yung cucumber tsaka Wala yung cucumber? tsaka yung century tuna, alam ko binayaran natin. Dapat pala chinecheck natin bago tayo umalis sa tindahan. Madali na kasi tayo kanina, gabi na. Hindi na natin naisip yun. Pwede natin Susunod. Bili pa tayo ng mayonnaise, sayang yung salad natin. Mayonnaise ba? Wala rin nga ako mayonnaise na bigla. Hindi naman tayo nang bumili ng mayonnaise eh. Dapat sa kabila. Meron mo. Ito na, chef. Hindi ko inahin natin dahil Hindi yan pasino. ay, nabunita na. Nabulis eh. Ano yan ate? Dahil wala tayo. Dada, pahiram mo muna yung cellphone mo kay Kirin. Hindi siya mag-online, maglalaro lang. Kaya gusto mo magluto ate? Halika rito, iwanan mo si Jairos. Sarado mo na lang yan. Kasi baka lumabas. At time check. Alas 10:11 ng gabi. Andito tayo ngayon sa harap ng tent at nakatambay lang, tamang chill lang kami. Nakaupo, tamang kwentuhan at nanonood ng Gijan Pump. Yan. At kasama ko yung mag-ina ko. Kakatapos lang namin kumain, hindi na namin na-videoan kasi sobrang gutom na, late na kami. Ngayon busog kami, tamang pahipahinga na ng konti, mamaya maglilinis, tapos mamaya matutulog na. Ayan, ito yung asawa ko. Tamang nood lang kami na Gijan Park. May nakita akong tok-tok yun eh. Idol namin dito. Pagka wala, balik tayo. Baka tayo mag-message kayo, no? Wal tok-tok. Ito yata, maraming tao eh. Ito yung view. Ito na nga. Dito rin si Trump. Hi Jairos, say hi! May bantay kami. Ayan. At ang aking dalaga. Nasa loob. Hindi kita. Ay, ilang tao dito? Kami lang ang tao dito. At medyo Nakakatakot. okay lang naman. Sakto lang. Yan lang. Update tayo guys. Hi guys. Kakagising ko lang. Hi guys. Ayun. Kakagising lang namin. Kakagising lang namin. Mag-aalmusal na at nagugutom na po. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Good morning! Ayun, at kakagising lang natin. Kagabi hindi na tayo nakapag-video.
At nakatulog na tayo. Nakapag-video nung matutulog na tayo. Kasi sobrang pagod. Saka antok na. Pati yung mga bata, saglit lang, nakatulog na agad. Ayun, sinulit na lang namin yung pahinga. At eto, nag-iinit kami ng tubig. At saka para dun sa kape at saka noodles nung bata ng anak ko. At ayun, mamaya kakain kami, tapos pupunta kami dun sa kabila. Dun bibili kami ng isda. Meron dun mga bagsakan ng isda dito. Kaya yun, tara, kain tayo muna. Hi! Mamaya na swimming ate. Boom! Wag. Ayan, habang nag-aantay ng kumulo yung tubig, manlaro mo na yung mga bagay. Hintay na swimming sa kain. Parang tawa. Ayan yung isa sa masaya dito, pagkasama mo sila. Nakapaglaro, nakapag-enjoy yung mga bata. Kahit pa paano, sinusulit yung mga oras na kahit pa paano libre. Siyempre kailangan ituon natin sa kanila, diba? Okay, sige, tapusin ko lang yung iniinit kong tubig, tapos kain na tayo. Okay guys, go! Hi, J-Ross. Maya-maya pa ay pumunta na tayo sa bilihan ng mga isda at pusit. At sa kasamaang palad, wala tayong inabotang isda. Ang meron lang ay pusit. Kaya yun na lamang ang ating pinili. Medyo late na rin kasi tayo na tayo pumunta sa bagsakan ng mga isda. Pero okay lang din naman dahil minsan lang din naman kami makakain ng pusit. Ang gagawin natin sa pusit ay adobo. Nakakuha na kami ng puset. Magaling. Hi, Dada. Moreno, B. Hi, Dada. Ano, B? Kasi pasit nga lang, no? Hindi natin alam tayo isda. Sa labas ng crab. Ngayon ay nakabili na tayo ng puset. Bibili naman tayo ng gulay para pang-partner natin doon sa puset. At para meron tayong sustansyang makakain din kahit papano. Bagay yung puset, masustansya na rin, pero mas maganda kung may gulay pa rin. Ano? Tara, let's go. Samahan nyo kami. Sige na, samahan nyo na kami. Sige na. Nakalman niya itong gagawin, nakaiga ka lang din. Sige, tara na. Bye. Pupunta tayo doon sa tinatawag nilang Tiangge. Doon daw, mura daw ang gulay doon. So, tara. Matapos nga namin bilhin ang aming mga kailangan para sa aming tanghalian, ay nagdali-dali na kami bumalik sa resort. Hindi ko na nga na-videoan ang aking pagluluto dahil biglaan namang umulan. Pero sinamantala namin ang ulan na ito para makapagtampisaw. Update 11:30 ng umaga at nakapagluto na tayo. Ang naluto natin ay pusit at saka nagsalad tayo ng cucumber na may Oyo. Saka
Hindi. Tawag ito. Tuna. Century tuna. At kasalukuyan naliligo ang aking mag-ina. At yung isa ay nakasabit sa akin. Ang kapatid ni Taguro. At ito ang ating niluto. May itlog lang pala tayo. Itlog. Ayan, nalalaglag pa ang itlog. Ayan. So, ayan. Meron tayong itlog at Ano? pusit. Pusi. Nabili natin yan dun sa kabila. Ayos naman naman ako. Ayos yung ako kasi. Ano ba itong kapatid ni Taguro? Ngayon ay nag-aantay na lang kami ng 12 para kumain. Lilibang-libang para at least ma-enjoy naman yung pagpunta natin dito, makaligo ng dagat. Yun naman din ang nating pakay dito, kaya tayo pumunta na mag-relax at maligo, makalimutan ang ating mga problema, syempre mga stress sa buhay. Kaya eto, tamang tampisaw sa gilid ng pangpang ng dagat. Rico. At ang tent namin, medyo umuulan-ulan na pala. Ayun, no, mga ambon na. So, para nagsin. Kaya enjoy lang namin muna to, ha? Okay. Update tayo mamaya. Bye-bye. Minsan ba, naiisip mo na napakahirap ng buhay? Yung tipong kala mo parang wala nang solusyon sa mga problema mo. Na para bang minsan gusto mo nang sumuko. Dumating din ako sa punto na yan. Isa lang ang natutunan ko. Ang maniwalang may Diyos tayo na kayang lutasin ang lahat ng ating mga problema. Minsan, nilalamon tayo ng pangangamba. Iniisip natin, baka hindi natin kayanin. Pero lagi mong tatandaan, may Panginoon tayo na laging nakasubaybay sa atin. Hindi naman talaga natin kaya ang mga problema dito sa mundo. Ang kailangan lang, ipagkaloob natin sa Kanya lahat ng ating problema at siya na ang bahala magsolusyon dito. Manalig ka lang at gawin mo yung dapat mong gawin. Piliin mo maging masaya kasama ang iyong pamilya at maging mabuti para sa iyong sarili. Maikli lang ang buhay natin dito sa mundo. Kaya huwag mo ubusin ang oras mo sa pag-iisip ng mga problema mo. Maging positibo ka sa lahat ng oras at yun din ay babalik sa iyo ng mundo. Enjoyin mo lang ang buhay dahil hindi mo masasabi kung anong pwede mangyari. Bukas, makalawa, susunod na araw. Masarap ang buhay, masaya, malawak. Ito rin ang isa sa mga natutunan ko. Na ang lahat ng bagay, material na bagay, pera, ay hindi mo madadala sa hukay. Pero lahat ng masasayang alaala na nagawa mo dito sa mundo ay walang katumbas. At kakatapos lang namin kumain. Naligo, pagkatapos kumain. Hindi na namin na-videoan yung pagkain namin eh. Pero ayun, may natira pang kanin konti. Ayan, ang isa napakatagal kumain. At yung isa kailangan naglalaro bago kumain. Habang kumakain. At ayun. Sarap, solid puset. Saka cucumber. May itlog. The best. With matching juice. Pahinga muna kami. 2:00 ng hapon at nakaligo na ang aking mag-ina. Medyo maulan pa rin. Sana
Sana bandang hapon or 4, sana hindi na umulan kasi para makapag ligpit ako ng maayos. Mahirap kasi magligpit habang umuulan. So sana gumanda ang panahon kahit konti lang para makapagligpit ako. At ito na ang aking mag-ina. Tapos na silang maligo. Liligpit-ligpit na lang at mamaya magpapahinga kahit paano. At maya-maya pa ay nagligpit na rin kami ng aming mga gamit para sa pag-alis. Hindi na nga namin na-videoan dahil mamadali na kami at I know umulan. you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Ngayon ay nandito tayo sa tulay bandang, hindi ko alam kung Tayabas ba to o Lukban, di ko sigurado, pero ang ganda ng view, sobra. Gusto namin ang ganitong oras ng biyahe, lalo na pagpa-uwi, dahil wala kaming kasabay, hindi mainit, at sobrang ganda ng mga tanawin kapag malapit ng dumilim. At tuloy nga lang kami sa aming biyahe at sa maya-maya ay dumilim na. At sa di kalayuan ay nadaanan namin ang tulay ng Pagsanhan. Napahinto nga kami dahil sa liwanag ng ilaw na nakatikit sa mga gilid ng tulay. At tuloy na naman sa biyahe. At maya-maya pa, At ngayon, nandito tayo sa Mabitak. Nag-stop over tayo kasi nagapunan tayo. Hindi ko alam kung anong pangalan ng restaurant o karinderya. At ako tapos pa kumain. Umorder tayo ng minuto at saka mataang gulay sa Samparos. O kape. Tingin sa gutom na gutom. Kain tayo.
Ito, kape. Oh. Kape. Solid. At saka malakas pa rin ang ulan. Kaya nag-stop over din kami dito. Sakto lang, hindi talaga ganun kalakas. Walang tigil ng ulan. Pero ang saya ng biyahe namin. So, paupa na kami. Maya-maya pa ay nagpatuloy na naman kami ulit sa aming biyahe. Dumaan muna kami sa bilihan ng mga pasalubong para meron kami mabibiling kukupay. Pagkatapos namin bumili ay nagpatuloy na naman kami ulit sa aming biyahe. Ang isa sa mga nagustuhan ko sa pagmamoto camping ay yung biyahe. Ang ganda pagmasdan ng mga dinadaan ng ating mga lugar, kabayan, mga tanawin, kabundukan, at kalagmitan ay mga tanawing sa probinsya mo lang makikita. Maya-maya pa ay narating na rin namin ang Halhala. Medyo malapit-lapit na rin to papunta sa aming tahanan. At syempre, nalagpasan na namin ang Tanay, Morong at Teresa at sa wakas, Antipolo na. Dito na tayo sa Antipolo sa may map dahil malapit na tayo sa bahay. At maya-maya, sa wakas, nakauwi na rin kami. Time check, 11 o'clock na gabi. Kakarating lang natin dito sa bahay. At ayun, hanggang dito na lang yung video natin. Papahinga na kami. Kasi pa kami mag-liquid kami ng aming mga gamit para ipasok para makapagpahinga na rin. Salamat nga pala sa magsama sa amin sa biyahe namin ng Outdoor Cruises. Salamat. Sana huwag kayo magsawang manood. Panoorin nyo rin sana sa susunod naming biyahe. Yun lang. At hanggang dito na lang mga ka-outdoors. Sana nag-enjoy kayo sa video namin. Sana samahan niyo ulit kami. Maraming salamat.